Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay mai-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito, yung palaging request na Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanuorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung ating topic ngayon, magkwentuhan muna tayo tungkol sa PBB. Kasi dito sa Caloocan, Division of Caloocan, may mga elementary at secondary na hindi pa nila natatanggap yung kanilang PBB kasi particular doon sa mga non-ayus. Kausap ko si Ma'am Ali ng division office natin. Baka ngayon daw, araw na ito, abangan nyo o bukas ay pumasok na sa ATM ng ating mga guro yung kanilang PBB. Particular yung mga non-ayus na paaralan sa elementary at secondary. Kasi kami dito sa Caloocan ay okay na, ubos na yung PBB namin, So, yung mga hindi pa nakakakuha, huwag kayong mainip, darating din yan. Sa ibang mga regions kaya, anong balita? Meron na ba kayong PBB? Kung wala pa, alam nyo, huwag kayong mapagod na magantay ng PBB at darating din yan. May nag-chat sa akin na head teacher. Sabi niya, head teacher 1 daw siya. Ang concern niya, yun daw kanilang principal, nire-require silang head teachers na magkaroon ng regular na teaching loads. Kung bibigyan yung mga head teachers natin ng regular teaching loads, nasa 6 to 7 sections din yan, So, ang query ng head teacher, ano raw ba sila non-teaching personnel or teaching personnel? Tanong pa niya, pwede raw bang bigyan ng teaching loads yung mga head teachers? Alam nyo sa DepEd, particular sa school, meron talagang dalawang category yung ating mga personnel, employee. Yung isa ay teaching personnel at yung isa ay non-teaching personnel. Alam nyo, maraming schools ang meron ng non-teaching personnel na item. Ano ba yung mga example ng non-teaching positions? Alam nyo, yung mga halimbawa ng non-teaching position ay katulad ng admin aid positions. Narinig nyo na ba yan? Oo. May mga schools na may item na sila, na meron silang ganitong item na admin aid 1, admin aid 2, admin aid 3. Alam ko hanggang admin aid 6 yan, dati kasi nung araw, meron tayong item na janitor. Alam ko may item na janitor. Pero ngayon, alam ko wala ng janitor na position. Instead, meron ng admin aid. Admin aid 1. Alam ko yan yung mga utility natin. Kaya yung mga utility natin, hindi na janitor ang kanilang position. Ang item nila ay karaniwan na admin aid 1. So, may tanong dito yung ating mga non-teaching. Yun daw bang admin aid 1, admin aid 2, or 3 ay particular lang daw ba sa utility work? Alam nyo, nasa discretion na yan ng mga school principals or school heads. Ang mga admin aid 1, admin aid 2 to admin aid 3 ay pwede silang ilagay as utility, driver, or pwede rin itong maging office assistant. Pwede rin silang ilagay sa opisina ng paaralan. Alam nyo, depende yan sa needs ng mga schools. Pero yung mga admin aid 4 to admin aid 6, sa pagkakaunawa ko, normally, pag merong ganyang item yung school, normally, nilalagay sila sa office work, katulad dito sa Caloocan High School. Kasi dito sa Caloocan High School, meron kaming admin aid 6. Sir Bong, meron lang po kami rito admin aid 1. Pwede po ba sila sa office work? Alam nyo, pwede ito. Yung admin aid 1 ay pwedeng ilagay sa
office work. Or pwede rin sila, nasa discretion ng principal, pwede rin sila ilagay sa utility work. Kung saan work sila ilalagay. Alam niyo sa mga big schools, meron mga items na admin aid, pero sa mga malilit na schools, parang wala pa silang mga item na admin aid. Ano-ano pa yung mga non-teaching positions natin, particular sa school? Itong tinatawag natin na ADAS. Yung ADAS, sila yung mga finance personnel natin sa school. ADAS is admin assistant. Alam ko merong admin assistant 1, admin assistant 2, at admin assistant 3. Hindi ko alam kung merong 4 and 5 sa admin assistant. Ano pa ang mga halimbawa ng non-teaching personnel, particular sa school? Meron tayo dyan na meron tayong item sa school. Yung ibang school, particular yung mga malalaking school, meron silang tinatawag na administrative officer or AO. Normally, yung mga malalaking school, meron silang administrative officer 1 at administrative officer 2. So, lahat ng binabanggit natin, ito ay halimbawa ng non-teaching personnel, particular sa schools. At even sa mga sangay ng DepEd like division, region, and central office, meron din silang mga ganitong posisyon. Kaya lang, particular tayo sa non-teaching position sa paaralan. So kung wala yung position natin sa category ng non-teaching personnel, ang category natin ay teaching personnel. So pag-usapan naman natin yung mga position sa teaching personnel. Ano ba ang mga halimbawa ng teaching personnel positions? Teacher 1 to teacher 3, master teachers, at kasama dyan sa teaching personnel, yung mga head teachers, at alam ko, even kami mga principal ay kasama dyan sa teaching personnel. Kaya lang sa teaching personnel, may dalawang klase rin. Yung isa as classroom teaching personnel at yung isa ay school administration personnel. Yung teaching personnel, lahat ng profession natin ay teachers. Lahat tayo ay teachers. So balikan natin yung tanong, ano ba raw ang mga head teachers? Meron ba silang mga teaching loads? Alam nyo sa DepEd guidelines, walang teaching loads ang ating mga head teachers or department heads. Pwede nilang i-insist na no teaching load sila. Kaya lang kung may inadequacy sa teachers, kung may kakulangan sa guro sa isang paaralan, may DepEd order din na pwedeng bigyan ng teaching loads yung ating mga head teachers. Kaya lang kung bibigyan sila ng teaching load, sana isa or dalawa lang. Pero kung yung school naman has enough teachers at wala naman silang inadequacy, dapat wag nang bigyan ng teaching loads yung ating mga head teachers. Kasi ang function ng head teachers ay more of school administration. So may nakuha ba kayo sa vlog ni Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.